Hello guys! Ikaw ba ay may alagang baboy? Baka ang video na to ay makatulong para sa'yo. So dahil nga naman hindi namin afford ang feeds na puro ang ginagawa namin ng asawa ko, ay nagluluto siya ng ganyan. Hindi ko alam kung anong tawag sa inyo yan, pero ang tawag sa amin yan ay bira. Kung saan minsan nakikita lang yan sa mga kagubatan or nakikita sa paligid ninyo. So, ang ginagawa ng asawa ko guys ay tinatadtad niya yan and then niluluto niya sa 3 oras hanggang sa 4 na oras hanggang ito ay maluto. Kung ang iyong baboy ay mga hindi naman siya purong puting baboy, ay pwede nyo silang pakainin ng ganyan guys para makatipid kayo sa pagkain nila. Lalong lalo na kung kayo ay nagsisimula pa lamang sa pagnenegosyo ng babuyan. Yung ginagawa ng asawa ko guys ay hinahalo niya ito sa feed sa pagkain nila para naman makatipid-tipid kami sa pambili ng feeds. As far naman guys sa itsura ng aming mga baboy ay maganda-ganda naman ang kanilang katawan kahit hinahaluan namin ang kanilang pagkain ng mga ganito or mga ng nyog. So far naman guys, ang katawan ng mga alaga naming baboy ay maganda naman. And then, ang ginawa lang namin is binilhan namin sila ng mga vitamina and then yung purga na kailangan nila para naman hindi sila yung kulang na sa vitamina, kulang pa sa pagkain. Hindi naman po guys. So, yun lang po yung ginagawa namin. Kasi nga po yung mga alaga po naming baboy ay hindi naman po sila purong puting baboy. So, ayan nga, nagtitiis yung asawa ko na gumawa ng kanilang pagkain na ganyan para naman makatipid kami sa pagkain. And then guys, sometimes po ay ginagawa din ng asawa ko ng coconut or yung nyog, yung sapal ng nyog ay gumagawa din siya ng ganyan para ihalo sa pagkain ng mga alaga naming baboy. So yan guys, pwede na nga ang pagkain ng mga alaga naming baboy guys. And then sa bandang alas 4 na lang guys or alas 5 ay papakain na ng aking asawa ang kanyang nilutong pagkain nila and then ihahalo po niya yan sa feeds para makatipid kami sa pagkain sa kanila. Ayan guys. And so by the way pala guys, kailangan mo din siyang halu-haluin para hindi naman maging tutong yung pinakadulo ng ipakain mo sa baboy mo and then mamaya may amoy ito and then magkaka-problema din sa mga baboy mo or ayaw nila itong kainin. Yun lang yung po yung sekreto or dapat yung gawin yung every hour or ilang minuto ay kailangan nyo po talagang haluin ito para hindi po masunog yung pinakadulo ng puwetan or pinakapuwetan ng kaldero at hindi ito mag-amoy para sa pagkain naman ng inyong mga alagang hayop. Hindi lang pala sa mga alaga naming baboy yan pinapakain ng aking asawa, kundi pati na rin po sa mga alaga naming ganso ay pinapakain rin po niya yan. And then hinahaluan lang namin ng tuyo o yung pinag-anuhan ng bigas. Yun po yung inahalo namin sa pagkain naman ng aming alagang ganso. Kasi po may alaga din po kaming ganso na 2 piraso lang, yung mag-asawa lang. So nagpaparami pa lang po kami kaya ayan po. So ayan na nga guys, ay ready na ang pagkain ng ating alagang baboy. Ganyan po pala ang ginagawa ng aking asawa. Kung may tira po kaming mga bahaw or mga tira-tirang kanin ay nilalagay din namin sa pagkain nila para hindi naman po siya sayang. So ayan guys, nag-enjoy na yung aming alagang baboy sa pagkain ng kanyang organic food with the feeds only kasi nga po nagtitipid lang po kami. And then guys, ganyan din po pala yung ginagawa namin. Kapag kulang po kami sa kulungan ng mga alagang baboy ay tinatali namin siya sa likod bahay lamang kung saan may mga lilim. As you can see naman po kung yung pangangatawan po ng baboy ay maayos po and biik pa lang po siya yan. Hindi pa po siya nanganganak. So maganda-ganda na po yung kanilang pangangatawan. So ayan nga po yung kagandahan ng native na baboy. Hindi na natin siya kailangan pang pakainin ng mga purong feeds kasi hindi rin po maganda sa kanilang katawan kapag puro po yung feeds nila kasi nga native po sila or itim na baboy or may halo, hindi po sila puro. So ayan po yung ginagawa namin guys. Kung kulang din po kayo sa budget ay pwede lang din natin silang itali kung saan lamang, kung saan may lilim. So ayan na guys, I'm sharing you, sana makatulong sa inyo kung paano yung pwede nyong ipakain sa inyong alagang baboy kung kayo ay nagtitipid sa pagkain or sa feeds or namamahalan kayo or nagsisimula pa lamang kayo sa negosyo na pagbababoy. So as far po matagal na din po kami nagbababoy and then ganyan po yung ginagawa namin, yung hinahaluan talaga namin yung kanilang pagkain kasi kulang nga kami sa budget. So far naman po guys, maganda po yung mga resulta ng aming mga baboy. As you can see po sa mga photos namin ay ito yung mga nakaraang baboy namin na naibenta na din namin or napanganak na namin. So thank you for watching po. Sana nakatulong ang video na to para sa mga balak magbaboy ng mga native po.
Thank you for watching!